Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan ang makasama kayo linggo-linggo, 42,047 barangays. Kasama po natin si Cags Marie Formentera Ferrer, Kapitan Dondon Francisco, para sa isang napaka-espesyal na episode ng Sa Barangay Tayo, kasama si Yusek Felicito Valmosina. Magandang araw po sa inyo, Yusek. Magandang araw sa inyo, sa inyong mga taga-subaybay, taga-panood, at bumabati tayo sa mga kasama nating mga barangay official na ito pala ang mga suki ninyo na nanonood sapagkat nai-educate nyo sila rito, nai-inform. Kaya ang DILG family ay kasama nyo sa pagtataguyod ng programang ginagawa nyo. Nako, alam nyo, Cags Marie, this has long been coming. Kasi matagal na po na hinihintay ng ating mga kabarangay ang interview, pagbisita na lang ng ating Undersecretary for Barangay Affairs. Alam niyo na po, Yusek, for your information po, ang Sa Barangay Tayo, offshoot po ng DILG Undersecretary for Barangay Affairs. Dati po, nung namumuno pa po din si Yusek Bobot. Martin Dino. No. Opo. Kaya naman po, isang karangalan na makasama po kayo sapagkat nakiala po si Yusek Martin Dino sa amin pong Sa Barangay Tayo show. At ngayon makakasama naman natin ang the second in the history of DILG. Ano po? Okay. Alam nyo, nang ako'y mapunta dito, ni sa guni-guni, hindi ko naisip o inisip o pinagplanuhan na humawak ng anumang posisyon sa government. Sapagkat ang background ko, bago ko naging kagawad 1987, maliit na tayong negosyo. Kumbaga, subcontractor tayo noon, tinatayo yung security agency. Kaya nung ako'y ligawan, pinilit din ako. Kasi ayokong mamulitika talaga nung panahon din na yun. Ala akong magawa dahil sa pang 4 times na kinausap ako, tinanggap ko maging kagawad. Kasi nung 1987, appointed lang eh. Noong 1988, di ba, yun ang first time na nagkaroon ng eleksyon. So, kung natatandaan nyo noon, collegial. Di ba, kung sino yung highest vote, siya yung punong barangay. So, ako naman, nag-number 2 noon. Isang boto lang ang lamang, ha? Isang boto lang ang lamang. Kumbaga, isang boto lang, ang naging number 1 kagawad ako. So, maganda yung karanasan natin. Hanggang sa, nung eleksyon, May 19, panahon na yun, nakataya ako kay Mayor Matay. Pinatay yung kapitan. Pero, ang masakit pa nun, ako ay napagbintangan. Pero nung gabi na yon, nung mapatay yung kapitan, nasa City Hall kami. Ako ang in charge sa security sa buong City Hall. Kaya yung oras na yon, na mangyari yung krimen na yon, kasama ko sila Mayor Matay, lahat ng mga department head na nakaupo sa City Hall noong panahon na yon, ang mga kasama ko. Pero siyempre, politika yan. Kaya automatic, naging punong barangay ako noong May 19, 1992. So yun ang karanasan natin. Okay. From May 19, 1992 up to 2007, punong barangay tayo. Di ba? Eleksyon yun. Graduate na ako. Si Mrs. ang pumalit sa akin. So, pumalit si Mrs. 2010, ako naman, 2007, ang naging administrator. So, tayo pa rin yung nagpapatakbo ng barangay. Kasi yung mga sinimulan natin programa, project, para may continuation, dapat talagang. So, after nung 2010, ako naman yung bumalik. Pumalit sa kanya. Si Mrs. naman, naging city councilor. 2022, sabi ko nga sa inyo, ni sa guni-guni, hindi ko akalaing tatawagan ako ni Secretary Benhar. Ang kaharap ko nung oras na yon dyan sa Rembrandt,
si former Congressman Chuck Matay. Tinawagan ako at kinukuha niya akong undersecretary. Tinanggihan ko. Sir, hindi ba may usapan tayo? Ayoko. Hindi, kailangan ka namin. Boss, bigay mo na sa iba. 3 beses ko siyang ginagawa. Basta hindi ko tinatanggap ang katwiran mo. Next week, mag-usap tayo. So, pagkatapos ng usapan namin, sabi ni Chuck, Chito, very powerful na pwesto yan. Marami may interest dyan. Hindi ka kukunin ni Benhar kung hindi ka qualified. Sabi ko, Chuck, ayoko. Pinilit niya ako. Hindi niya ako na-convince. Sabado, pinilit ako ng mga kasama kong kapitan. Pati sila Mayor Joy, tinanggihan ko. Hanggang linggo, ang daming kumumbinsi sa akin. Hanggang sa noong matapos yung mga tawag, kinausap ko pa si Marcial at saka si Ed, ng mga tao ni Secretary. Yung gumawa ako ng sulat na talagang tinatanggihan ko. Pero nung tawagan uli ako ni Secretary, hindi na ako nakatanggi. Kaya alam ko na kaya tayo kinuha ni Secretary dahil alam niya yung track record natin sa barangay. Alam din niya na yung kanyang ginawa sa Mandaluyong bilang Secretary ng DILG at yung nagawa ko sa barangay, pag pinagsama mo, malaki ang magiging contribution nyo sa 42,000 barangay. Kaya ako naman, unang upo ko pa lang, ang sinabi ni Secretary lang, Chito, tutukan mo ang mga barangay at gumawa ka ng mga programa, project na makasosolve sa problema ng bansa. Yun ang direktiba ng ating Secretary. Kaya ako, alam ko naman ang ugali ni Secretary dahil nagkasama na kami niya noong 2016 pa. At kami magkakasama noon, panahon ng tumatakbong Vice President si BBM. Kaya hindi na ako hirapan na mag-adjust sa estilo niya, sa ugali niya, sa pakikitungo niya. Very sharp si Secretary, kaya hindi pwedeng ikaw pakaang-kaang kay Secretary. Kaya dapat may initiative ka, action man ka, troubleshooter ka. Dapat ganun. Ako, yung pa naman ang estilo ko. Hindi po pwede sa akin yung pakaang-kaang, hindi pwede sa akin yung tatamad-tamad, hindi pwede sa akin yung hindi seryoso. Kaya ako mamili ng tao, inuuna ko yung qualification. May sipag ka ba? May tiyaga ka ba? Kaya mo ba? Pag hindi mo kaya yon, palit ka agad ako ng tao. Yun yung mga estilo namin. Kaya lahat ng mga ginawa ko naman sa panahon ng ako'y maging punong barangay, yun ang sinishare ko ngayon dito sa 42,000 barangay. Sapagkat alam ko na ang makapagbibigay talaga ng mga solusyon sa problema ng ating bansa ay magsisimula sa barangay. Ang lahat ng national government agency, lahat nagko-coordinate sa barangay para implement ang kanilang programa. Walang agency na may manpower hanggang sa ibaba. Hanggang regional level lang ang mga tao ng iba't ibang agency. Kaya ang pinaka-kawawa sa lahat ng ahensya ng gobyerno sa totoo lang ang barangay. Ito yung smallest political unit cap, di ba? Tama po kayo, Yusek at Puteho na banggit nyo kasi talagang special ho itong moments na to para sa amin, sa barangay tayo at para sa mga manonood po sa barangay. Dahil nung kapitan kayo, Yusek, gusto ko lang pong yung mga flagship projects nyo kasi naipagmalaki nyo na po ito sa akin pero gusto ko po sanang marinig po ito ng mga karamihan ng mga nanonood po sa amin. Una, sa mga punong barangay na laging nababanggit, maliit ang budget namin. Di ba, pangkaraniwan, maliit ang budget, wala kaming magawa. Mali po yun. Nang maging punong barangay ako, wala ring budget. Maging punong barangay ako, walang barangay hall, umuo pa lang kami. Anong ginawa ko? Bilang punong barangay, binuhay ko yung volunteerism, bayanihan.
Kaya ang ginawa ko nung panahon na yon, ako mismo ang nagsuggest kay Mayor Matay at kay Chuck Matay na bumuo tayo ng Oplan Bayanihan. Ang chairman noon si Chuck, ako ang executive director. So ako nag-implement. Lahat ng construction materials, yun ang hindi sinusupply lang sa amin ni Mayor Matay at ni Chuck. Halimbawa, culvert, crush rock, base course, iskombro, hollow block, simento. Ang taong bayan ang gumagawa. Tapat ko, hukay ko. Tapat ko, gawa ko. So, dahil doon, napalawak namin yung Oplan Bayanihan sa 30 barangay. Hindi lang isang barangay ang pinangasiwaan ko. 30 barangay sa Quezon City, na-implement namin yung Oplan Bayanihan at naging successful. Kasi sabi nga ni Mayor Matay nung panahon na yun, Chito, paano mo napapasunod ang mga tao? Ang hirap maghukay. Sir Kako, kung ikaw rin naman ang nakatira dyan, na paglabas mo ng bahay mo, putik, alikabok ang tatapakan mo. At yung Commonwealth Avenue na yan, puno ng plastic yan kapag umuulan. Kasi ang mga tao, binabalutan ng plastic ang mga sapatos. Pagdating doon sa katatanggalin, pagsasakay na ng jeep. So, yan po ang karanasan, yan ang larawan ng mga barangay dito sa distrito. Kaya, doon sa humanga, na pagpala ang leader, ang tao, ay nagsama, nagtulungan, makatutulong sa pamahalaan. Kaya yung bagay na yon, sinishare ko yon. Every time na ako ay speaker, pinakikita ko na may paraan, may magagawa ang isang barangay kapag ka ikaw ay nandyan. Sapagkat na ikaw yung the most powerful local official. Ang barangay ang the most powerful local official. Chief Executive, Judicial, Legislative, ikaw pa chief ng tanod. So, ibig sabihin, gamitin mo lang ng tama at huwag kang magsisimula sa mali. Yun ang maipapayo natin sa mga punong barangay. Pag nagsimula ka ng mali, naturoan ka ng mali, hanggang dulo, puro mali na ang magagawa mo. Alam mo, Kap, at saka Kags Butch, nakakatawa itong segment na to mga kabarangay dahil unang-una po sa lahat, napakarami nating natututunan. And considering Quezon City is one of the prominent cities here in the Philippines na kung saan kinukonsidera na ang mga barangay ay malalaki din at may mga funds talaga. Pero nakikita natin talaga na iba ang nagagawa ng spirit of volunteerism Tama. ng ating mga kabarangay. At hindi lamang sa mga barangay officials nagmumula talaga ang isang programa. Kundi basta sinamahan ito ng ating mga kabarangay, definitely magiging magpo-prosper ang ating mga programa. At nakikita natin talaga na sa sobrang tagal po ng pagseserbisyo ng ating USEC Valmosina, talagang ang pagdating sa kaalaman sa barangay, USEC Valmosina talaga ang una nating mababanggit. Yes, alam mo, kanina nga nagkwentuhan kami, no? At tama yung sinabi ni Yusek, maraming interested o interesado na maging USEC for Barangay Affairs at ilang beses nga niyang tinanggihan niya. Kagaya ng usapan natin noon na alam natin na public service, destiny yan. And so happened na kung sino yung tumatanggi, yun ang marami talaga nagawa. At yun din ang maraming ginagawa sa ngayon. No? Kasi iba yung may gusto lang ng posisyon, pero iba yung pagsisilbi. Alam niya kasi, nararamdaman ko si Yusek alam niya yung hirap kung paano mo immobilize ang buong, kung ang barangay mo namomobilize mo, ang iniisip niya kagad noon immobilize yung buong bayan. 42,047 barangay. Ngayon, Yusek, ang tanong ko naman bilang isa po, kami po, at ako po ay dating barangay official, siyempre, Pare-parehas tayo na naglilingkod. Pero Okay, ngayon, alam natin, nakatingala po kami sa inyo. Ano ho ang mga major differences ng pagiging kapitan nyo noon at ngayon kayo na po ang, sabi nga ay ang ama ng ating mga barangays. Kamusta na po ang inyo po mga advokasya? Ang difference lang yan, dati, ikaw ang inuutusan ng DILG. Saka na ngayon. Ngayon, ikaw na ngayon yung naglalabas na kayo ni Secretary ng mga memorandum circular, ng mga advisory, kung papaano maging effective na ginagampanan ng mga barangay ang kanilang responsibilidad. Kaya kami, pag naglabas ng MC from governor down to barangay, kaya lang, ang pagkakaiba namin ni Secretary ngayon, talagang hinihimay namin. At paulit-ulit na nire-remind namin ang mga
barangay. Sabi nga nung ibang mga kasama ko nga sa DILG, nung malagay kami rito, sumobra na raw ang dami ng utos ng DILG sa kanila. Sapagkat ako, alam ko naman kasi kung ano yung mga bagay na dapat na ibinababa mong MC sa mga barangay. Kasi hindi magiging effective ang isang barangay kung hindi mo rin tututukan. At ako, ang nakikita ko ngayon, ang taas pa ng respeto ng mga barangay sa DILG. Kaya sinasamantala namin ni Secretary yun. Yung taas ng rating ng DILG. Alam nyo naman, lahat ng government agency, laging number 1 ang DILG. Kasi iba yung leader mo, ibang tingin eh. Iba yung performance din ni Secretary. So lahat kami ngayon dito na undersecretary, hindi pwede nga sinasabi kong pakaangka-angka. Dapat magpakita ka ng abilidad mo. So yan ang ginawa namin. Kaya lahat ng programa namin ni Secretary na pinapa-implement, number 1, yung bida na yan. Bukal, buhayan ng kalikasan. Yung barkada, barangay road clearing. Yung hapag, halina't magtanim ng prutas at gulay. Iyan yung mga solusyon sa problema ng ating bansa. Kaya nga, nung ako'y maging undersecretary, sinikap ko na yung relationship muna dito sa lahat ng DILG family maging maayos. At lahat ng regional director, kapag meron silang meeting dito, ako'y pinupuntahan ko sila, nakikipag-bonding ako sa kanila. Kailangan bumaba ka rin sa level na hanggang sa ibaba para maramdaman nila na ang DILG for Barangay Affairs na galing sa barangay ay bumababa pa rin ng kamukha ng ginagawa natin. Kailangan, hindi porke ikaw, high profile ka na bilang undersecretary, ang gusto mong kausap lang yung ka-level mo. Hindi ganon. Mali yun. Para sa akin, kung ikaw nasa itaas, paramdam mo sa ibaba na itong pinagagawa mo ay nagawa mo na eh. Ang maganda ngayon, dahil ako nga, yung experience ko ng 35 years, lahat ng pinapa-implement natin ngayon ay nagawa ko na sa barangay. Nagawa na ni Secretary. Kasi kita mo naman din ng lahat ng award na nakuha ni Secretary. Ako rin, ganun din naman. So pag pinagsama mo, yung kanyang karanasan talaga, yung kanyang track record ko, na pinapa-implement namin ngayon, magagawa. Kasi nagawa na eh. Kumbaga nakita na namin yan eh. Pwede, kailangan lang, lagi lang i-motivate mo, i-encourage mo, pakiusapan mo. Dapat ganun. Para ka dapat kung ikaw ay nasa itaas. Sapagkat iba ang sitwasyon ng ikaw ay nandito sa itaas. Hahaluan mo rin yan ng pakikisama, pakiusap. Huwag yung bossing style ang gagawin mo. Kasi yung mga nandyan, puro mga karir yan. Kaya dapat pakikisamahan din natin sila. At inuunti-unti mo rin. Huwag yung kung ikaw ay nasa itaas, para kang naghahari-harihan ka. Mali para sa akin yun. Nako, great lesson sa talagang mga pearls of wisdom ni Yusek, ano? Sinasabi niya, experience counts a lot, pero along with experience, kinangailangan merong tayong record of performance. Alam niyo, Yusek, yung mga ganyang klaseng mga dala ninyo sa pagiging Undersecretary for Barangay Affairs. Yan po yung nakaka-inspire sa ating pong mga barangay officials, lalong-lalo na sa mga kapitan kasi sila ang nagmo-mobilize eh. And I believe, and ngayong segment, last question na rin, not unless na may question pa po kayo, I believe na pag na-mobilize natin ang local government officials, mga units, lahat po yan, and they would, yung bang gagawa sila ng, para bang from the ground na sinasabi ninyo, hindi magkakaroon ng problema ang Pilipinas eh. Kaya nga po sa susunod na segment po natin, ang mga pag-uusapan po natin, ay ang mga ginagawa na po ng DILG along with Yusek Felicito Valmosina. Kaya po, Yusek, ano pong, ngayong first segment, ano pong masasabi niyo doon sa napag-usapan po natin ngayon? So maganda. Maganda. Alam mo kasi, maganda yung nagkakaroon talaga ng yung mga ganitong programa na may karanasan ako, malawak na rin, si Kap, si Kagawad, ikaw, veterano ka na rin. Kasi pag pinagsama-sama natin yung mga idea, yung mga experience na magaganda at ma-share natin doon sa mga nanonood, nakikinig, nagkakaroon sila ngayon ng inspirasyon na pwede pala, kaya pala, nagawa na pala. Yun yung
Yun yung nakikita kong maganda na lahat ng mga nanonood. Kaya iba yung nanonood ka na alam mong scripted eh. Yung binabasa mo lang eh, di ba? Pagka kasi scripted, alam na ng tao yon, lalo na puro magagandang salita ang binabanggit mo. Pero mas maganda pa yung talagang casual lang yung ating usapan para lumabas talaga yung kung ano yung nasa loob mo, ano yung gusto nyo. Ganun ang pinakamagandang mga programa yung ginagawa niya. At ayan, mga kabarangay, narinig nyo na. Kaya po mamaya pag-uusapan na natin ang mga advokasya, ang mga programa ng Department of Interior and Local Government at syempre ang Barangay Affairs, ang Department of Barangay Affairs po with Undersecretary Felicito Valmusina. Tako, napakasaya po next segment yan. Dito lahat yan sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan.